mga bilyonaryong may-ari ng top shopping malls sa buong Pilipinas ngayong 2026. Mr. D. Number 15. Eton Properties Commercial Centers. Ito ay real estate arm ng Lusiotan Group at nagsimulang mag-operate noong 2007. Hindi nito tinatawag na traditional malls ang lahat ng retail properties nito, kaya mahalagang linawin. Meron ng mahigit 36 projects ang Eton overall, kabilang ang residential, office at commercial developments, hindi 36 malls. Kabilang sa pinakakilala nitong commercial destinations ang Eton Century sa Quezon City at Eton City Developments sa Laguna. Ang malaking pangalan sa likod nito ay si Lusiotan na may estimated net worth na humigit kumulang 177.5 billion pesos ayon sa Forbes Philippines 2026 list. At hindi malls ang pangunahing dahilan kung bakit napakalaki ng kanyang empire. Kabilang sa mga negosyong konektado sa grupo ay ang Philippine Airlines, banking, tobacco, alcoholic beverages at real estate. Ang style ng Eton Commercial Properties ay mas nakasentro sa mixed-use developments, office, residential at retail sa iisang lugar. Magandang halimbawa ang Eton Centris na malapit mismo sa MRT Quezon Avenue, kaya malaking bahagi ng kanyang appeal ay accessibility. Number 14. Solaire Retail and the Shops. Hindi ito tradisyonal na nationwide mall chain, pero sa luxury retail scene sa Pilipinas, mahirap hindi isama ang The Shops at Solaire. Nagsimula ang Solaire Resort Entertainment City noong 2013 at pinagsama nito ang hotel, casino, entertainment, restaurants at luxury shopping sa iisang integrated resort. May retail component din ang mas bagong Solaire Resort North sa Quezon City. Kaya dalawang major Solaire Resorts destination na ngayon ang may luxury retail offering. Ang nasa likod nito ay si Enrique Razon Jr. na ayon sa Forbes Philippines 2026 ay may estimated net worth na napakalaking 1.334 trilyon pesos. Ang pinakamayamang Pilipino sa listahan ngayong 2026. Pero mas malaking bahagi ng kanyang kayamanan ay nanggaling sa International Container Terminal Services or ICTSI, isa sa pinakamalaking port operators na nag-ooperate sa iba't ibang bansa, kasama ang investments sa infrastructure at energy. Ang Solaire retail experience ay hindi pangmasa. Luxury boutiques, fine dining at high-end entertainment ang kanyang identity. I repeat, Enrique Razon Jr. is the richest in the Philippines right now with 1.3 trillion pesos. Number 13. Greenfield Lifestyle Centers. Ito'y konektado sa Campos Family, pamilya ring nasa likod ng pharmaceutical giant na Unilab. Sa current portfolio ng Greenfield, may humigit kumulang 10 named lifestyle retail centers at retail podiums sa Greenfield District at Greenfield City. Kabilang dito ang The Hub, The Portal, Pavilion, The Square, Paseo Outlets, Laguna Central at Arcadia. Hindi lahat full-scale enclosed mall, kaya mas tamang tawagin silang lifestyle retail centers. Isa sa kanilang importanteng milestone ang Paseo Commercial Development noong 1998 na naging kilalang outlet shopping destination sa South. Ang Campos siblings ay may estimated combined fortune na nasa 42.23 billion ayon sa Forbes Philippine 2026 list. Hindi umabot sa humigit kumulang 61.21 billion, pero katumbas pa rin ito ang napakalaking multi-million billion peso fortune. Kakaibang Greenfield dahil maraming properties nito ang open air, walkable at community oriented kumpara sa traditional box type na malls. Number 12.
Shang Properties Retail. Pagdating sa premium shopping, isa sa matagal ng simbolo nito ay ang Shangri-La Plaza sa Mandaluyong. Ang Shang Properties ay nasa Pilipinas mula pa noong 1987 at naging publicly listed company noong 1991. Sa retail portfolio nito ngayon, tampok ang Shangri-La Plaza at Assembly Grounds at The Rise. Kaya dalawang prominenteng mall-style retail centers ang malinaw na nasa kanilang current portfolio. Ang international business empire sa likod nito ay konektado sa Malaysian billionaire Robert Kuok. Sa Forbes Malaysia 2026, tinatayang nasa 832.46 billion ang kanyang fortune. Bukod sa property, napakalawak ng Kuok Group mula hotels at hospitality hanggang agriculture, food, logistics at iba pang investments. Ang Shangri-La Plaza naman ay kilala sa high-end image, luxury brands, premium restaurants at mas curated na tenant mix, kaya hindi ito kasing dami ng SM o Robinsons. Napakalakas ng branding nito sa upscale market. Number 11. Federal Land Retail. Isa sa pinakamatagal ng property company sa bansa. Nagsimula ito noong 1972 at pinagdiwang ang ika-50th years nito noong 2022. Ang kumpanya ay bahagi ng business empire na tinayo ni Metrobank founder George S.K.T. Sa current commercial portfolio nito, makikita ang humigit kumulang 5 pangunahing retail destinations. Mitsukoshi BGC, MetLife, Blue Bay Walk, Blue Wave Mall, The Shops. Pinaka-unique dito ang Mitsukoshi BGC dahil ito ang unang Japanese branded Mitsukoshi Mall sa Pilipinas. Ang T siblings ay may estimated combined net worth na 140.78 billion pesos sa Forbes Philippines ngayong 2026. Pero hindi lang real estate ang kanilang negosyo. Sakop ng GT Capital ecosystem ang Metrobank, automotive businesses, kabilang ang Toyota, related operations, insurance at infrastructure investments. Kaya, ang Federal Land Malls ay kadalasang mas premium at strategically integrated sa major mixed-use developments. Number 10. Rockwell Retail. Kung elegance at premium atmosphere ang pag-uusapan, isa sa pinakasikat ang Power Plant Mall. Nagsimula ang Rockwell Land noong 1995 at nang i-redevelop ang dating industrial power plant property sa Makati. Noong 2000, binuksan ang Power Plant Mall na kalaunan ay naging isa sa pinaka-upscale at social na shopping destination sa bansa. Sa current Rockwell portfolio, may at least 8 listed retail properties. Kabilang ang Power Plant Mall, Santolan Town Plaza at iba't ibang retail rows at podiums. Ang Rockwell ay konektado sa Lopez family sa pamamagitan ng First Philippine Holdings. Ang Forbes 2026 estimate para kay Federico Lopez at pamilya ay nasa humigit kumulang 17.75 billion pesos. May malalaking negosyo rin ang Lopez Group sa power generations, energy at media-related investments. Interestingly, nakatakda ring magkaroon ng power plant mall sa Angeles, Pampanga na magiging unang expansion ng iconic mall brand sa labas ng Metro Manila. Number 9. Ortigas Malls. Isa sa pinaka makulay na history ay ang Ortigas Malls dahil kasama ritong legendary Green Hills Shopping Center, pati tiendesitas, estansya at industriya. 4 na district destinations ayon sa official portfolio nila. Ang Ortigas retail story ay umabot pa sa panahon ng pagdevelop ng Green Hills noong 1970s. Ngunit naging mas interesting ang ownership structure nang pumasok ang Ayala Land at SM Prime. Parehong kumuha ito ng malaking minority stake sa Ortigas Company. Dahil dito, may 2 billionaire families na strategic owners. Ang C siblings, estimated at Secret at ang Zobel de Ayala.
Kakaiba ang Ortigas Malls dahil kaya nitong pagsamahin ang tradisyonal na bargain shopping, culture ng Green Hills at premium modern retails ng Estancia. Number 8. Costco Capital Retail Properties. Ang mag-asawang Lucio at Susan Co ay mas kilala dahil sa Pure Gold, Pero mas kilala rin ang retail portfolio sa ilalim ng Costco Capital. May 50 retail or real estate properties ang portfolio ng group sa latest corporate description nito. Pero tandaan, hindi lahat malls yan Kasama rito commercial buildings at community malls at co-developed properties. Kabilang sa mall assets na konektado sa grupo ay ang 999 Shopping Mall, NE Pacific Mall at RFC Mall. Nagsimula naman ang Pure Gold noong 1998 at ngayon meron ng napakalawak na nationwide retail network. Ayon sa Forbes 2026, tinatayang nasa 201.99 billion pesos ang combined fortune ni Lucio at Susan Co. Bukod sa supermarkets at property, may negosyo rin sila sa SNR membership shopping, liquor distribution at iba pang consumer businesses. Ang lakas ng kanilang mall strategy, maaari nilang gamitin ang sarili nilang supermarket brands bilang powerful anchor tenants. Number 7. Philinvest Malls. Noong 1998, pumasok ng seryoso ang Philinvest sa commercial leasing na buksan ang Festival Mall sa Alabang. Ngayon, 5 pangunahing Philinvest Malls na ang malinaw na nakalista sa official portfolio nila. Festival Mall, Main Square Bacoor, Fora Tagaytay, Il Corso Cebu at Philinvest Mall Dumaguete. Bukod pa sa mga bagong retail developments na ginawa, ang Gotianun family ay may estimated net worth na humigit kumulang 42.54 billion sa Forbes Philippines list ngayong 2026. Hindi lang malls ang kanilang negosyo. Nasa ilalim ng Philinvest ecosystem ang State East West Bank, hospitality at power generation. Ang Festival Mall particularly interesting dahil isa ito sa pinakamalaking mall complexes sa bansa. Habang ang Il Corso naman sa Cebu ay may open-air seaside character. Ibig sabihin, hindi pare-parehong box malls ang formula ng Philinvest. Number 6. Mega World Lifestyle Malls. Noong 2009, binuksan ng Eastwood Mall bilang unang full-scale mall sa ilalim ng Mega World Lifestyle Mall brands. Mula roon, lumawak ito sa mahigit 20 lifestyle mall properties sa iba't ibang Mega World Township sa Manila. And sa Philippines na din. Ang founder na si Andrew Tan ay may Forbes 2026 estimate fortune ng humigit kumulang 110.18 billion pesos. Bukod sa Mega World, kontrolado ng Alliance Global Ecosystem ang businesses sa liquor sa pamamagitan ng Emperador, hotels, tourism at gaming-related developments. Pero ang pinakamalaking strength ng Mega World Malls ay personality. Hindi sila mukhang magkakapareho. May Italian-inspired Venice Grand Canal, urban Eastwood at upscale Uptown Bonifacio. Ang formula nila ay simple pero effective. Ang mall ay bahagi ng isang township kung saan pwedeng tumira, magtrabaho, kumain at mag-entertainment nang halos hindi umaalis sa area. Number 5. Vista Malls. Ang modern Vista Mall brand ay nagsimulang lumakas noong 2012 kasabay ang paglago ng Villar Property of Empire at developments gaya ng Evia Lifestyle Center. Sa isang official Vistaland disclosure noong 2024, inulat ng kumpanya ang 42 malls at 59 commercial centers. Ang mas bagong materials naman ay nagpapakita ng patuloy na expansion ng Vista commercial assets sa 12-12 provinces at cities. Ang nasa likod nito ay si Manuel Villar na may estimated net worth na 146.90 billion pesos ayon sa Forbes Philippines 2026. Bukod sa Vistaland, konektado ang Villar Group sa Camellia, All Home, All Day, Vista
EIT at iba pang property at retail ventures. Mapapansin ding maraming Vista Malls ang malapit sa Villar residential communities, kaya hindi lang basta mall ang ginagawa. Ang mall mismo ay nagiging commercial centerpiece ng kanilang sariling townships and developments. Number 4, City Mall. Kabaliktaran ng malalaking destination malls, ang City Mall ay ginawa para maging compact community mall, lalo na sa provincial cities. Nagsimula ang mabilis nitong rollout bandang 2014. Sa latest specific official count na available, may 43 operational city malls noong September 2024 at 7 pang under construction. Ang City Mall commercial centers ay 66% owned by Double Dragon at 34% owned by SM Investments. Ang Double Dragon naman ay pangunahing kokontrolan ni Edgar Injap Sia II at Tony Tan Caktiong. Sa Forbes Philippines 2026, nasa humigit kumulang 26.63 billion ang fortune ni Edgar Sia, habang nasa 122.42 billion ang estimate para kay Tony Tan Caktiong at pamilya. Si Sia ang founder ng Mang Inasal at nasa likod din ng Hotel 101, habang ang Tan family naman ang nagpatayo ng Jollibee Foods Empire. Number 3, Ayala Malls. Ang Ayala retail story ay mas matanda pa kaysa sa modern Ayala Malls branding. Ang property arm na Ayala Land na-establish bilang hiwalay ng modern corporation noong 1988 at mula rito lumawak ang mall portfolio nito sa premier business districts at estates. Sa 2025 corporate figures, may humigit kumulang 35 Ayala Malls, bukod pa sa dose-ng smaller amenity retail locations. Ang Zubelde Ayala family ay may estimated fortune na 171.39 billion sa Forbes Philippines 2026. Bukod sa retail estate, napakalawak ng kanilang historical business interests, banking, telecommunications, hospitality at iba pang investments. Ang signature ng Ayala Malls ay ang integration sa master plan communities. Madalas may gardens, outdoor spaces at pedestrian connections gaya ng makikita sa Greenbelt at iba pang Ayala Estates. Kaya ang kanilang malls ay hindi lang shopping center. Madalas bahagi sila ng mismong design ng isang business district. Number 2, Robinsons Malls. Noong 1990, binuksan ang Robinsons Galleria, isa sa pinakamahalagang early developments ng Robinsons Land at isang project na tumutulong maghubog sa Ortigas Commercial District. Fast forward sa katapusan ng 2025 at may 57 Robinsons Malls na ang Robinsons Land, 10 sa Metro Manila at 47 sa iba't ibang urban areas ng bansa. Ang nasa likod nito ay ang Gokongwei family. Si Lance Gokongwei at kanyang siblings ay may combined estimate fortune na humigit kumulang 116.30 billion sa Forbes Philippines noong 2026. Pero malls ay isang bahagi lamang ng kanilang empire ha. Nariyan ang Universal Robina Corporation, Cebu Pacific, Robinsons Retail at iba pang investment sa banking at consumer businesses. Isa sa pinakamalaking strengths ng Robinsons ay geographic reach. Hindi lamang Metro Manila ang focus nito, malaking bahagi ng 57 malls ay nasa provincial cities, kaya naging importanteng commercial hubs ang Robinsons sa maraming regional centers. At number 1, SM Super Malls. Mahirap talagang lampasan ng SM. Nagsimula ang mall empire noong 1985 nang buksan ni Henry C. Sr. ang SM North EDSA sa panahon na ang area ay malayo pa sa itsura nitong napaka-busy ngayon. Sa kabila ng economic at political uncertainty noon, tinuloy ni C ang malaking mall project at yun ang naging pundasyon ng pinakamalaking mall network sa bansa. Pagsapit ngayong 2026, meron ng humigit kumulang 90 SM malls sa Pilipinas at siyam sa China.
Ang C siblings ay may combined estimated net worth na humigit kumulang 563.13 billion ayon sa Forbes Philippines 2026. Pero hindi lang malls. Ang C Empire, nariyan ang BDO, China Banking Corporation, SM Investments, Property Development, Hotels at Retail Businesses. Isa sa sekreto ng SMI ecosystem. Sa isang complex, pwedeng may supermarket, department store, cinema, restaurants, entertainment, offices, residences at transport connections. Mula sa isang shoe business na tinayo ni Henry C., umabot ang pangalan ng SM sa puntong halos naging bahagi na ito ng modern Filipino urban lifestyle. At yan di fam, ang mga pinakamayayaman, mga bilyonaryong owners ng pinakamalalaking shopping malls sa Pilipinas ngayong 2026. Ano? Saan ka nagulat? Kanino? Ang mall na simpleng pinupuntahan natin tuwing weekend ay maaring maliit na bahagi lamang ng isang empire na may negosyo sa banking, airlines, sports, pagkain, hotel at power generation. Kanino ka ba talaga nagulat sa mga owners na to? Ako, kay Enrique Razon Jr. Grabe! First Filipino trillionaire! Woo! Kayo, kanino kayo namangha? Comment nyo naman. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!